Guys, it's me again, Christine, and this is another video for midwives who is aiming to be here in the UK someday or soon. So, kasi isa sa mga subscriber is asking kung ano yung work dito ng mga midwife, comparing it to the work of a midwife in the Philippines. So, this is my video if you're not a midwife. So, just skip this video. So, this is for the Filipino midwives who wanted to be here in the UK. So, ang mga ginagawa po namin dito, first and foremost, kung gusto mo pong maging midwife here in the UK, first please, dapat alam mo po kung paano magtimpla ng tsa at ng kape. So, the culture here in the UK, lahat po ng mga pasyente sinasabihin mo, do you want some tea or coffee? So, yun yung mga, lahat ng pasyente po talaga na-offeran mo at ginagawan mo ng tea or coffee or on breakfast po. Yung breakfast po nila dito is toast and butter. So, dapat in-offer mo sila lahat pag na-admit na po sila sa hospital. So, yun po. Yun po yung hindi natin ginagawa sa Pilipinas, pero dito ginagawa po sa lahat ng mga pasyente nila. So, this video po is based on my experience. Hindi ko po alam kung anong experience ng ibang midwife sa ibang areas here in the UK. Pero, based po to sa experience ko sa Pinas versus sa experience ko here in the UK as a midwife po. So, the first thing, so yung maternity dito area, parang siya ng hospital pero ibang building siya like maternity areas is may antenatal area, may antenatal ward na may triage din na naka-group sa antenatal. Sila yung mga ina-admit galing sa bahay, like may mga emergency sa mga buntis po. So, doon po ina-admit. So, yung triage po, yun yung mga nag-a-accept ng mga emergency patients or yung mga dapat from bahay na na-accept kung anong dapat ba sila i-admit or just for check-up lang po. So, yun yung mga ginagawa ng midwife dito. Pag na-assign ka po sa antenatal ward, ang ginagawa mo po is mag-CCTG. Hindi natin ginagawa yun doon sa Pilipinas, diba? Nag-CCTG po dito lahat ng patient, lalo na pag yung pasyente is nagko-complain ng wala siyang na-feel the movement. Sinisitg po nila yon. So, and antenatal ward area also, doon po na ina-accept ng mga induction. So, yung unlike sa atin, hindi nag-i-induce yung midwife sa atin sa Pilipinas. Dito po, midwife po yung nag-i-induce. So, ang doctor lang po is nag-prescribe lang po ng medication. Pero, ang midwife na po yung gumagawa ng lahat. So, madaming types ng induction dito sa UK. Like, Propes is para ma-open yung cervix. Prosten, the second stage, and then, if hindi pa din open, ipi-freak nila yung bag of water, ang tawag nila dito is membrane, para po ma-open yung cervix mo. Para po magsa-start na po ng labor yung pasyente. So, yung mga kadalasan reason nilang kung bakit ini-induce nila yung pasyente is naka-base po yun sa mga results ng lab test or sometimes sa mga scan. Pag abnormal yung growth ng baby, in-induce po nila yun. So, well sa atin, wala tayong mga high-tech na mga ginagawa para magpaanak, right? Pero dito po, ang early po ng mga kadalasan mga anak dito dahil nga, pag may ma-detect na lang sila na konting mali sa baby or sa mom during pregnancy, in-induce na nila or pinapalabas na nila yung baby. So, yun po. Pag nasa antenatal ward ka, nag-i-induce ka po as a midwife. At nag-CCTG ka po. So, yung ratio po ng mga midwife versus patient po here sa pinagtatrabahuan ko is, I think we have 10 to 15, 13 beds. Pero, pag day po, 3 yung midwife and pag night time, 2 po kayo. So, parang 5 to 6 patient per 1 midwife po. Yung ratio based sa workplace ko po. So, and then, ginagawa dito, nag-induce. And then, pagkatapos, pag nagle-labor na yung pasyente or pag hindi na nag-labor, walang progress sa mga ginagawa like Prosten, Propes, wala pa ding progress. There's another option like cook balloon. So, pero yung cook balloon po, hindi na po midwife gumagawa nun, kundi doctor na po. Then, if you are nag-active labor ka na or parang pwede nang i-freak yung
bag of water mo, the patient po ay pupunta na po sa labor area or labor ward area. During sa labor ward area, yung midwife po is one patient, one midwife po during labor. So, pag nalilabor na po yung pasyente, ikaw lang po yung mag-isa, yung nag-care sa isang pasyente po. So, kung 12-hour duty ka and napuprolong yung labor ng pasyente mo, 12 hours kang magsistay sa isang pasyente. So, yun yung ginagawa mo dito. So, during labor po, so pinuputok mo po yung panubigan po para mag-start ng labor yung pasyente. Pag there's no progress, kaya yun, nag-i-induce na sila using the oxytocin drip. And during that time, grabe po yung monitoring ng sini-CTG po yun. Hindi po tinatanggal yung CTG hanggang hindi pa po manganak yung pasyente. So, kung 12 hour nag-labor yung pasyente, 12 hour ka pong magsistay sa room with that patient po. So, yan po yung ginagawa dyan, one-on-one care po during labor time. So, pumupunta lang po yung doctor pag may something wrong na po during monitoring mo. So, sasabihin mo po if there is something wrong with the patient. Pag walang progress, nagsi-C-section sila. And during C-section po, sumasama ka po with your patient papunta sa theater, yung tawag nila dito, o sa operating room. So, yung midwife po dito, pumupunta sa operating room with the patient, pero naka-scrub ka din, part ka din ng team, pero ikaw lang po yung, pag nakuha na yung baby, ikaw po yung ikaw po yung tatanggap ng baby papunta sa mom kasi pinaskin to skin ka nila yung baby dito. So, kahit C-section ka, awake po yung pasyente, except if na-GA sila or general anesthesia sila. So, madami pong offer dito or mga pain relief during labor sa mga pasyente. So, hindi nila na-experience ang mga pain na na-experience natin sa Philippines. Yung mga magle-labor doon, hindi dito na-experience kasi may mga different types sila ng mga pain relief like Gasinier and marami pang iba like epidural if you like. And yun po yung ginagawa ng midwifery. Kasama mo po yung pasyente until manganak siya. So, pagkatapos nun, itatransfer na yung nanganak na pasyente sa postnatal area. Ang postnatal area may, pag morning duty po is 3 pong midwife sa isang 12, I'm not sure, parang 12 to 14, 13 beds po. Sa isang araw, 3 kayong midwife, and pag night time po, 2 pong midwife sa mga 10 to 13 beds capacity po. So, yun yung mga ginagawa ng midwife dito. Nag one-on-one care during labor. Pag postnatal care, parang depende po pag ilang patient, pero kadalasan po 3 to 4 patients po sa postnatal yung isang midwife. So, nag-postnatal care ka, nag-observation sa patient. May mga maternity assistants naman po. Pero sila yung mga nagdudo ng observations. Ikaw more on medications po as a midwife. Nagbibigay ng mga medications, nag-postnatal check like head to toe check, check yung mga post-C-section wound, kung okay, check yung mga output, urine output ng pasyente, lahat ng mga conversation sa pasyente, postnatal checks, ginagawa po ng midwife dito. So, yun po yung mga ginagawa ng mga UKRM. Meron din pong mga group ng midwife na nasa community po, pero hindi po kami as a midwife na galing sa ibang bansa, hindi po binibigyan ng schedule to have a community duty or yung lumabas sa community. Nasa hospital lang talaga kami. So, rotating po kami. So, like 3 months ka po sa antenatal, like 3 months ka din po sa postnatal, and then 3 months ka din po sa labor room area. So, nagro-rotate kami para hindi mo makalimutan yung mga experience mo in each areas. Meron din silang like lying in satin, Bracken yung tawag nila, Bracken birth, parang birthing home lang sa atin. Meron silang ganun, normal birth, tapos umuwi agad. Pero nagpe-pain relief pa rin sila dito. And when it comes to laboring women, yung pasyente po talaga mag-decide kung anong gustong posisyon na gusto niya. So, may mga anak mo dito na sa pool, and papaanak ka po sa pool without wearing the gloves. Yun po yung iba dito. So, yun. Kasi kahit nag-wear ka ng gloves, pumapasok kasi yung water sa gloves din. So,
parang hindi din, di ba? Hindi din nakaka-help. So, yun. Yun po yung mga midwifery dito. I hope you learn from it. And if may mga further questions pa po kayo about midwifery here in the UK, please do comment or PM me. Magre-reply po ako sa mga questions niyo. Basta po, di po busy. Magre-reply po ako. Okay? And if you have any questions or topics na gusto niyo pong pag-usapan, please do PM me. Okay? Bye. And that's for now. Thank you for watching. Bye, co-midwives.